Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon ay ang unang Biyernes sa buwan ng Abril, araw ng pamimintuho at pagdedebosyon sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Sa misang ito, samahan niyo rin po ako sa pagpapasalamat sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob ng Panginoon sa akin. Biyayang maituturing dahil ito ay galing sa Diyos. Lahat ng galing sa Diyos, grasya, ipinagkaloob, ipinahiram at ipinagkatiwala. Kaya ibinabalik din sa Diyos ang lahat ng grasyang ipinagkakatiwala niya sa atin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya'y mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglalaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong tinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtan nawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin nito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlan sila sa ating mga balak. Ipinamumuka nila sa atin ang pagsuway sa kautusan. At sinasabing, tayo'y nagkasala laban sa kanilang kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos. At sinasabing, sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisan na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa, at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang, kaligayahan ang wakas na matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asan at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin natin ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas
ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos, yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig, daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man sa tulong ng puon, agad maiibsan. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukup-kupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Mga lingkod niya ay kanyang ililigtas. Sa napakukup-kup, siyang mag-iingat. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Magsitayo po ang lahat. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, isa sa itang mahal, mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makakaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagpariton niya. Ngunit alam naman nating kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala.
Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa Kanya at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Tunay nga pong kay buti ng Diyos dahil ngayon, hindi lamang tayo nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang ang banal na misa. Bagkus sa araw ding ito, ipinagdiriwang natin ang natatanging kaarawan ng isa sa mga parochial vicar na meron po tayo dito sa Quiapo Church. Walang iba kundi si Father Kim. Kaya po mga kapatid, palakpakan po natin si Father Kim sa natatanging kaarawan niyang ito. At ako po ay nandirito sa inyong harapan upang magbigay ng pagninilay dahil ako'y naatasan ng aking mga kapatid na pari. Sa totoo lang, hindi ko po alam kung paano uumpisahan ang aking pagninilay ngayon at tila bagay naisip ko na lang na pag-usapan na lang kaya natin ang buhay ni Father Kim. No? Pero baka hindi na po ako pansinin ni Father Kim pagkatapos nito. Pero gayon pa man mga kapatid, marahil maganda ring pagnilayan na lang natin ang ating mga kanya-kanyang buhay. Ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa ating lahat. Ang buhay na siyang nakakonekta din sa buhay ni Jesus. Kaya po mga kapatid, dito makikita po natin na sa Ebanghelyo ngayon, ipinakita sa atin ang mga eksena mula sa buhay ni Jesus na kung saan habang siya ay naglalakbay sa Jerusalem, naharap siya sa iba't ibang mga pagsubok na kung saan hindi siya pinaniniwalaan ng mga tao, na kung saan sinusubukan ang kanyang credibility, na kung saan hindi rin siya tinatanggap ng mga tao sa bayan na yon. Ngunit sa kabila ng mga tensyon na iyon, si Jesus ay hindi nagpatinag at nagpatuloy siya sa kanyang misyon at sa kanyang layunin. So tayo mga kapatid, bilang mga tagasunod ni Jesus, bilang mga Katoliko, bilang mga mananampalataya, itong ebanghelyo natin ngayon ay inaanyayahan tayo na pagnilayan kung paano rin natin maisa sa buhay ang layunin na mayroon din tayo sa ating buhay. Kaya po mga kapatid, may dahilan bakit kayo nandirito ngayon. May dahilan bakit tayo patuloy na nabubuhay. At yung dahilan na yan mga kapatid ay hindi nanggagaling sa sarili natin, bagkus nanggagaling sa ating Diyos. At yung dahilan na yan o yung layunin na yan ang siyang magiging gabay natin palagi. Kaya bilang mga deboto ni Jesus Nazareno, tinatawag po tayo na pagnilayan kung paano tayo mamumuhay ng parehong banal na layunin kay Kristo na kanyang kinakatawan sa kanyang buhay. At paano po natin gagawin ang mga ito, mga kapatid, sa pamamagitan ng tatlong bagay na ito. Una mga kapatid, upang maisabuhay natin ang banal na layuning ito, kinakailangan na magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, nakita po natin na si Jesus ay umakyat para sa pista ng palihim, naghihintay ng tamang sandali upang ihayag ang kanyang sarili. Hindi niya minabadali ang kaniyang mga aksyon, ngunit sa halip, naghintay siya ng perpektong oras ayon sa plano ng Diyos. Ito po ay isang kritikal na aspeto ng ating pamumuhay na naayon sa banal na layunin.
Ito'y pagkilala sa oras ng Diyos na bilang isang perpekto at kinakailangan na pagkatiwalaan natin na ang lahat ng bagay, mga kapatid, ay dapat mangyari ng ayon sa oras ng Diyos at hindi ayon sa oras natin. Kaya habang tayo po'y naghihintay sa oras ng Diyos, nakakapit dapat tayo sa paniniwalang may magandang plano ang Diyos. Kaya po bilang mga deboto ni Jesus Nazareno, inaanyayahan po tayong magtiwala na ang plano ng Diyos ay magbubukas sa kanyang sariling panahon. Ito ay mangyayari sa tamang panahon. Maaring hindi laging naunawaan kung bakit nangyayari ang mga bagay, ngunit tinatawag tayong sumuko sa kanyang banal na panahon, sumuko sa kanyang banal na plano. Tulad ng alam ni Jesus kung kailan ihahayag niya ang kanyang sarili at kung kailan ipagkakait ang kanyang buong pagpapahayag, tayo rin mga kapatid ay dapat na umayon sa patnubay ng banal na Espiritu sa ating buhay. At ikalawa mga kapatid, upang maganap ang banal na layunin, kinakailangan natin maging matapang at matatag. Kinakailangan natin maging matapang at matatag. At naniniwala ko na yung mga deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno ay mga matatapang at matatag. Pero yung pagiging matapang na ito ay hindi nangangahulugan na kaya nating makipag-away, kaya natin makipagtalo at makipaglaban para sa sarili nating kapakanan. Bagkus, dito mga kapatid, makikita natin na sa ating ebanghelyo, sa bandang huling parte ng ating ebanghelyo, si Jesus ay nagsasalita ng buong tapang na ipinapahayag na siya ay dumating hindi sa pamamagitan ng kanyang sarili, ngunit dahil siya ay sinugo ng ating Ama. Ang kanyang mga salita ay nakapag-trigger sa karamihan para hulihin siya at ipapatay. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi pa rin natinag si Jesus. At sa kanyang pangako, sa kanyang misyon, patuloy pa rin niyang ginagawa iyon. Kaya mga kapatid, ang katapangang ito ay isang katangian na dapat din nating isabuhay bilang mga deboto ni Jesus Nazareno. Maaring hindi laging madali ang pagsunod kay Kristo. Haharap tayo sa mga sandali na kung saan ang mga tao'y magdududa sa atin. May mga masasabi sila sa atin. May mga hindi maniniwala. Merong hindi tayo mauunawaan. Merong hindi tayo pagkakatiwalaan. Pero gayunpaman mga kapatid, tulad ni Jesus Nazareno, dapat tayong mamuhay ng may layunin na nakaugat sa ating pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos. Ang ating pangako kay Kristo ay dapat na hindi natitinag at dapat tayo'y laging maging handa na magpatotoo sa mensahe ng Ebanghelyo. At ikahuli mga kapatid, upang maisabuhay natin ang banal na layuning ito, kinakailangan maging misyonerong disipulo tayo. Kinakailangan maging misyonerong disipulo tayo. Ang paglalakbay ni Jesus patungo sa krus ay hindi lamang isang landas ng pagdurusa, kundi isang landas ng malalim na pagsunod sa ating Ama. Kaya po bilang kanyang mga tagasunod, tinatawag tayong sundan ang parehong landas ng pagsasakripisyo sa sarili na namumuhay hindi para sa sarili nating kapakanan, bagkus kundi para sa kalwalatian ng Diyos. Mga kapatid, ang pagiging deboto ni Jesus Nazareno ay ang pagkilala ng ating buhay ay hindi para sa atin. Ito'y pagkakatiwala natin, no? At may misyon tayo na dapat nating gawin na kung saan ang buhay natin ay kailangan ibahagi sa iba sa pamamagitan ng paglilingkod ng katulad ni Jesus. Kaya po mga kapatid,
habang pinagdinilayan po natin ang ating ebanghelyo ngayon, tanungin natin ang ating sarili, namumuhay ba tayo ng may banal na layunin? Nakatuon ba tayo sa pagsunod sa halimbawa ni Jesus ng may pagtitiwala sa kanyang banal na oras, sa kanyang banal na plano, ng may pamumuhay, ng may katapangan, at ng pagtupad sa misyon na ipinagkatiwala niya sa atin? Nawa tayong lahat bilang mga deboto ni Jesus Nazareno ay mapuspos ng parehong katapangan at dedikasyon na kanyang ipinakita upang tayo ay makasaksi rin sa kanyang pag-ibig at katotohanan sa ating mundo. Kaya Father Kim, sa kaarawan mong ito, dalangin namin na makita palagi ang presensya ni Jesus Nazareno sa iyo at maisabuhay mo ang banal na layunin na nakaugat sa kaniyang pamumuhay din. Naway bigyan ka ng Panginoon ng biyaya na makalakad sa mga yapak ni Jesus, na mamuhay sa kaniyang banal na layunin ngayon at magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga kasapi ng simbahan, naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa pamamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya, naway manampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga may sakit at mga dukha, naway maranasan ang nagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng kapayapaan ng kanilang tahanan sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang magpakasakit para sa amin. Lobin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, malabanan namin ang kawalan ng pananampalataya sa aming sarili at sa mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya nawang magpagindapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin ay iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana sa kailasan, Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kailasan. Inagalan ay ito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kailasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kailasan. Magsiluhod mo ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025 hanggang 2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon ding pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy. Ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pang mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay makatapos ng senior high school. Para sa karagdagang informasyon, tulong pang-edukasyon pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ang lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin.
Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedeposyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo, sa aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kalwalatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay lobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway naming tinatalikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo muna ang lahat. Father Jade Ligwanan po. Kay bilis ng panahon, nang una ko pong nakilala si Father Kim. Siya po ay isang grade schooler, isang sakristan po at ako ang kanyang kura paroko. Ngayon naman po, wala namang pagbabago. Ang kura pa rin po ako pero ibang klase na po si Father Kim. Mas malaki pa ngayon sa akin. Ano po? Kaya nga sa ngalan po ng ating simbahan ng Menor Basilica at pambansang shrine ng Jesus Nazareno, nais po nating batiin. Of course, kasama po ng mga empleyado po dito, mga kaparian po, at ang mga kaparian kasama po natin dito sa altar, mga naging kura paroko po niya, classmates niya, ay nais po nating batiin si Father Kim ng isang maligayang kaarawan. Palakpakan po natin. Ipanalangin na lamang din po natin dahil hindi po magtatagal si Father Kim dahil sa kanyang husay ay siya po ay naatasan ng ating mahal na kardinal upang mag-aral pa uli. No? Ganun po siya kahusay. At pansamantala po siya mag-aaral sa Roma, magpapakadalubhasa para pagdating dito mas marami pang maibibigay sa bayan ng Diyos. Amen? At kung kayo po ay curious, sino nga ba ang pamilya ni Father Kim? Meron po siyang nag-iisang kapatid. No? Ang kanya nakababatang kapatid na babae, si Kate, ngayon po ay nagtatrabaho dyan sa Cavite. Ngunit kasama po natin ngayon ang kanyang mga magulang. Nakita niyo na ba mga magulang ni Father Kim? Tingnan niyo pong maigi ang mga magulang niya at tingnan niyo po kung kanino siya nagmana. Ayan po, ha? Tawagin po natin si Mama Grace at si Papa Abner Bibon dito po sa altar. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Magsitayo na po Ay, ang wait lang lahat. po. Time first. Pumuna po kayo sandali ha. Pagpaumanin nyo na po, pagdamutan nyo na po yung ilang segundo ng pasasalamat. Alam nyo ho, hindi ako naniniwala sa coincidence.
Para sa akin, walang coincidence. Gaya ng nabanggit ni Father EJ sa kanyang homilia, lahat ng nangyayari ayon sa banal na layunin, sa banal na oras, sa banal na panahon na ninais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung hindi nyo matatanong, ipinanganak ako Holy Thursday, Kwaresma. Panahon noon ng Kwaresma. Kanina habang pinag-uusapan namin nila Father Jade, nabanggit niya, sa araw din na iyon, hindi ho ba isinasariwa ng mga kaparian ng kanilang pangako sa pagkapari? Sa harapan ng obispo, sinasariwa nila at nangangako silang itatalaga nila ang buhay nila sa buhay paglilingkod para sa simbahan ng Panginoon. Naalala ko rin, nung una kong matanggap yung aking acceptance letter sa San Carlos Seminary, birthday ko rin noon, panahon ng Kwaresma. At ngayon, nakatutuwa sa araw ng pamimintuho, unang Biyernes sa buwan ng Abril, araw ng debosyon, araw ni Jesus Nazareno, araw din na ipinagdidiwang ko ang kaarawan. Siguro sinasabi sa akin ng mahal na pong Jesus Nazareno, ibaling mo lang lagi sa akin ang iyong atensyon. Marami ka pang kailangang malaman. Bata ka pa, kailangan mong matuto sa bisig ko. Kaya siguro inilalapit niya ako sa Kanya para mas makilala ko siya ng gusto at mas maunawaan ko ang debosyon ng milyong-milyong deboto ni Jesus Nazareno. Coincidence ba yon? Hindi. Dahil lahat ng nangyayari ayon sa araw, oras at panahon na handa na tayong tumanggap sa malaking grasyang ipagkakaloob ng Diyos. Kaya para sa akin, grasyang maituturing ang makapaglingkod dito sa dambana ni Jesus Nazareno. At sa ganitong sabi, nais ko ring pasalamatan ang napakaraming taong tumulong at naging bahagi ng bukasyon ko. Nung ako'y seminarista, nung ako'y diakono, at hanggang ako'y maordinahang bilang pari. Unang-una yung aking mga magulang na nagbigay pahintulot sa akin para pumasok ng seminaryo. At sa totoo niyan, nung una, hindi matanggap ng papa ko Pero kinalaunan, pagkatapos ng ilang taon, natutunan niya rin na yung pag-aalay, pinahiram lang din naman ako ng Diyos sa kanila at kusang ibinabalik loob sa Kanya. Pangalawa, ganun din ang mga katawang pari na naririto po ngayon sa altar. Iba po ang karamihan sa kanila, mga kura paroko ko. Si Father Rayan, na-assigno ako bilang diakono sa Tayuman. Pero bago pa man yun, naging paring tagahubog sa seminaryo. Mga formator ho namin ito sa San Carlos. Si Father Benji ho, nandito, naging kura paroko ho sa Holy Cross Parish, yung pinanggalingan kong parokya bago ko mapunta sa Quiapo. At ganun din, syempre, sabi ko, hindi coincidence, itinakda ng Panginoon, si Father Jade, kura paroko ko nung batang sakristan, ngayon, kura paroko ko pa rin, pero bilang pari na. Ganon din ang mga katuwang na pari, mga kabatch, mga kaibigang pari, kasama dito sa Quiapo, maraming salamat. Ipinaranas niyo lagi sa akin ang pagmamahal ni Jesus Nazareno. Ganon din sa mga parishioner na nakasama ko sa mga parokyang pinaglingkuran ko. Maraming salamat po sa inyo. Napakarami, no? Pero ilan lang sila, no? Pero nakatutuwa, habang nalilipat pala ang pari, mas lumalaki, lumalawak ang kanyang pamilya. Kaya dito sa Quiapo, araw-araw, lumalaki, hindi lang ang tiyan, hindi lang ang puso, pero ang pamilya. Araw-araw na lumalaki dahil maraming inilalapit sa akin si Jesus Nazareno para mailapit ko rin sa Kanya. Muli, maraming salamat po at palakpakan natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno.
sa Kanya ang lahat ng pasasalamat at grasya ng buhay na ipinagkaloob niya sa akin. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ng iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain at pag-ingatan kayo lagi ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!